Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng regular na panalangin, kusang pag-amin sa mga nagawang kamalian, at pagkilala na lahat ay magkakapantay-pantay o walang nakahihigit sa isa't isa. Una, nakapagpapahayag ng mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kanilang ugnayan tungo sa paglilingkod sa iba. At naisasakilos ang mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Mga nilalaman, kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya. Una, paniniwala at pakikipag-ugnay sa Diyos ukol sa pagpapakumbaba. Ikalawa, paniniwala at pakikipag-ugnay sa kapwa batay sa pananampalataya. At ikatlo, paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pakikipag-ugnay sa kapwa, pagpapakumbaba. Unang araw. Maikling balik-aral, alam ko, ipakita ko. Alalahanin natin ang kabutihang dala ng pagpapahalaga ng pagkakapantay-pantay sa pamayanan at mga pamamaraan ng pagsasabuhay nito. Ang klase ay hahatiin sa pangkat na may 5 mag-aaral. Ang bawat pangkat ay gagawa ng salaysay alinsunod sa salaysay sa ibaba. Sabayang bibigkasin nito ng pangkat sa harap ng klase. Sa patlang ng pamayanan, dapat patlang. Maaaring sagot, sa kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan, dapat walang inaapi at tinatapakan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, pag-uusap at pagsasagawa. Narito ang unang tanong, ano-anong mga kilos ang angkop sa loob ng bahay-sambahan? Isagawa ang mga ito sa harapan. Bakit ganito ang dapat nating kilos? Anong katangian ang pinapakita ng mga kilos na ito? At bakit ang mga ito ay kailangan sa pakikipag-ugnay sa Diyos? Maaaring sagot, una, pakikinig, pagyuko sa panalangin, pagluhod at pagtayo sa angkop na parte, pagpapakumbaba, pangungumpisal o pag-amin ng kasalanan. Pagpapakita ng paggalang sa kapwa, mananamba at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Siya ang ating manlilikha. Ang Diyos ay ating Diyos na dapat sambahin. Tayo ay nagpapakumbaba. Wala tayong ipagmamayabang sa sarili o sa Diyos at kahit sa ating kapwa. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, pag-uusap at pagsasagawa.
Ikalawang tanong, ano-anong mga kilos naman ang hindi dapat sa loob ng bahay-sambahan? Isagawa natin ito sa harapan at ihambing sa nararapat na kilos. Bakit hindi ito maganda sa pagsamba? Anong asal o kaugalian ang naiisip natin kapag ganito ang kilos ang nakikita natin sa loob ng bahay-sambahan? Maaaring sagot, pag-iingay, pag-uusap, paggamit ng telepono o cellphone sa pamamaraang nakakadistorbo sa iba at hindi pakikinig. Ikatlong tanong, naobserbahan ba ninyo ang mga magagandang kilos at hindi magandang mga kilos sa loob ng bahay-sambahan? Maaaring sagot, ang tamang kilos sa simbahan tulad ng pagiging tahimik, magalang at nagdarasal ay nagpapakita ng kababaang loob, respeto at pananampalataya. Pagpapakilala ng paksang aralin. Paghawan ng bokabularyo. Ano ang kababaang loob? Ang kababaang loob ay pagkilala ng sariling kakayahan at kahinaan. May paniniwala na ang kababaang loob ay isang kahinaan, ngunit iba ito sa pagpapakababa. Ang kababaang loob ay makatotohanang pagkilala sa sarili na walang pagkukumpara sa iba at pagyayabang. Nagdudulot ang tunay na pagkilala sa sarili ng pagtanggap sa sarili at kahinahunan ng pag-iisip. Bunga ito ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos, sariling kamalayan at mabuting pagkilala sa kapwa. Kagaya ng pananampalataya, ang kababaang loob ay nakikita sa ating asal at gawa. Kaugnay na paksa bilang isa, paniniwala at pakikipag-ugnay sa Diyos ukol sa pagpapakumbaba. Sa mga Kristiyano, ang kababaang loob ang daan tungo sa kabanalan at pananampalataya. Ayon sa aral ni Jesus, ang kababaang loob ang nagpapakita na ang isang tao ay bukas sa Diyos at sa tao. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng kababaang loob. Nagpakababa siya sa paglilingkod at pagbibigay ng kanyang buhay para sa ikabubuti at kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kababaang loob ang nararapat ding asal ng mga Muslim. Ang isang Muslim ay nagpapakumbaba at nagpapailalim sa kalooban ni Allah. Sa mga Hindu naman sa India at ibang lugar sa Asya, ang kababaang loob ang nagpapakita ng dunong ng isang tao. Ang pagsamba at pananalangin ay nanggagaling sa pagkilala na nakakataas at makapangyarihan ang Diyos. Napagtatanto ng mananampalataya na siya ay abang lingkod ng isang mapagmahal at banal na Diyos. Kaya ang taong may mabuting ugnayan sa Diyos ay may pagkilala ng sariling kakulangan, kahalagahan at kakayahan. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay daan sa pagtanggap sa sarili. Ang pag-amin at pagkilala ng pangangailangan sa Diyos ay nagbibigay daan sa kagustuhang maging maka-Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sumusunod ay ang mabubuting dulot ng kababaang loob sa tao. Una, ang kababaang loob ay nagpapabuti at nagpapalalim sa relasyon sa Diyos at kapwa. Lahat yata ng tao ay ayaw sa taong mayabang. Ikalawa,
Ang kababaang loob ay nagbubukas sa damdamin at isip sa dunong, kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos na maghari sa buhay ng isang tao. Ikatlo, ang kababaang loob ay nagbibigay daan na mapansin at mapuri ang kabutihan at kagandahan ng pagkatao ng mga taong nakakasalamuha sa araw-araw. Kung may pagpapakumbaba, ang pag-iisip ay hindi nakatuon sa sarili. Ito ay nagpapalalim ng pagkakaibigan at ugnayan sa kapwa. Nakikita sa iba ang kagalingan at kakayahan. Ikinatutuwa ang kagalingang nakikita sa iba dahil ito ay nakakabuti sa pamayanan. Ikaapat, ang kababaang loob ang nagbibigay daan para sa pagiging mabuti at mapaglingkod na pinuno. Ang pinunong mapagkumbaba ay nakakakita ng pangangailangan ng iba. Nag-uudyok ito sa kagustuhang makapaglingkod sa kapwa. Ikalima, ang kababaang loob ay nagpapatatag sa ating loob. Nanggagaling ito sa pagkilala na bawat isa ay may iba't ibang kakayahan at hindi kaagaw. Kahit ano ang sabihin ng iba, ang taong may kababaan ng loob ay matatag ang pagkilala sa sarili, kakayahan at pag-amin sa kakulangan. Ayon sa isang kasabihan, ang taong tunay na dakila ay mapagkumbaba. Gawang aralin bilang isa. Mapagkumbaba ba ako? Masusuri ng mag-aaral kung ang sariling gawi at kilos ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Tsekan kung aling kilos at asal ang totoo para sa iyo. Batayan ng sariling marka, 9 hanggang 10 puntos mapagkumbaba, 7 hanggang 8 puntos mapagkumbaba kadalasan, 4 hanggang 6 na puntos mapagkumbaba paminsan-minsan, 1 hanggang 3 puntos kailangang matutong magpakumbaba. Narito ang mga kilos at asal. Tsekan kung ikaw to. Una, may mga kakayahan ako pero meron din akong kahinaan. Ikalawa, nasasaktan ako kapag minamaliit ang iba lalo na kapag kapuspalad. Ikatlo, ayokong nahihigitan ako ng kaklase ko. Ikaapat, gusto kong ako palagi ang nananalo sa laro. Ikalima, madasalin ako. Ika-6, nagagalit ako kapag pinupuna ang kahinaan ko. Ika-7, natutuwa ako kapag pinupuri at binibigyang parangal ang mga kaibigan at kakilala ko. Ika-8, ayaw ko ng may naaapi sa laro. Ika-9, humihingi ako ng tulong kapag may kailangan ako. Ika-10, masunurin ako sa payo at utos ng aking mga magulang at guro. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2, paniniwala at pakikipag-ugnay sa kapwa batay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos, ngunit ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Ito ang tinatawag na patayo at pahalang na dimensyon ng ating pananampalataya. Sinasabi sa Biblia, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
Makikita natin sa talatang ito ang patayo o ang nakatuon sa Diyos na dimensyon ng pananampalataya. Ang buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa naman, ang pahalang na dimensyon. Ito ang ukol sa pakikitungo sa kapwa. Ang dalawang dimensyon na ito ay hindi mapaghihiwalay. Ibig sabihin, kapag mabuti ang pakikipag-ugnay sa Diyos, mapagmahal at makatarungan din ang mga gawa sa kapwa. Hindi pwedeng sabihin na maganda ang kaugnayan sa Diyos, ngunit hindi maganda ang kaugnayan sa kapwa. Ang pagkamapagmahal at makatarungang buhay ng isang tao ay nagpapahayag lamang na mabuti ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang dalawang dimensyon ng pananampalataya ay laging magkakasama. Ang mabuting kaugnayan sa Diyos ay nakikita sa mabuting pakikitungo at gawa sa kapwa. Makikita din ito sa 10 utos. Ang unang pangkat ng mga utos ay ukol sa kaugnayan sa Diyos. Ang ikalawang pangkat ng mga utos naman ay ukol sa kaugnayan sa kapwa. Sa makatuwid, ang pagpapakumbaba at pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay siya rin namang nagiging batayan ng ating buhay at gawa sa kapwa. Ang pinakamagandang paraan sa paglinang ng pagpapakumbaba ay pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsamba. Kasama na rito ang pagninilay-nilay. Ang taong mapagnilay-nilay ay natututo ring makinig sa kapwa, bata man o matanda. Dapat matutong manahimik at magpasuri sa sarili at sa ating naririnig at natututuhan. Sa ganitong paraan, nabibigyang halaga at pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Natututuhan ding makibagay at makiramdam sa iba. Nabibigyan ng panahon at pansin ang mga bagay-bagay sa paligid at dahil dito, nailalagay sa tama ang pag-uugali at buhay. Gawang aralin bilang 2, pataas pahalang ng pananampalataya. Sa gawang araling ito, matutukoy ng mga mag-aaral kung ang gawa ay nauugnay sa Diyos o sa kapwa-tao. Tukuyin kung ang gawa ay pataas o ugnay sa Diyos o pahalang o ugnay sa tao o kapwa. Una, pagdasal bago matulog. Ikalawa, pakikinig sa payo ng lola. Ikatlo, pagbabahagi ng pagkain sa kapitbahay na mahirap. Ikaapat, pagsisimba tuwing linggo. At ikalima, pakikilahok sa pag-aaral ukol sa pananampalataya. Ika-6, pangungumpisal. Ika-7, pagsasabi ng totoo. Ika-8, pag-amin ng kasalanan sa kapatid. Ika-9, pagbibigay daan sa linya para sa nagmamadaling ale. At ika-10, pagpansin at pagpuri sa magandang gawa ng kaklase. Narito naman ang mga tamang sagot. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3, paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pakikipag-ugnay sa kapwa, pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang aspekto ng pag-unlad sa personal na buhay. Sa pagpapakumbaba na ipapakita ang pagpapahalaga sa kapwa, na iwawaksi nito ang pagkamakasarili
o selfishness or self-centeredness. At dahil dito nabubuksan ang pintuan para sa mas magandang ugnayan at pagkakataon. Narito ang ilang mga pamamaraan para masanay at mapanatili ang kababaan ng loob. Una, pagsusuri ng sarili. Alamin ang sariling kakayahan at limitasyon. Alamin at tanggapin ang mga aspekto na nangangailangan pang pagbutihin. Ikalawa, pagtanggap sa puna. Makinig at huwag matakot sa mga puna mula sa ibang tao. Ituring ang mga ito bilang pagkakataon na mapabuti pa. Ikatlo, pagtulong sa mga nangangailangan. Sanayin ang sarili sa pagtulong at suporta sa iba na walang hinihintay na kapalit. Ikaapat, pagpapatawad. Matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng pag-unawa at pagpapakumbaba. Matuto ding tumanggap ng pagkakamali. Ikalima, pagkilala sa kontribusyon ng iba. Kilalanin ang mga tagumpay at kontribusyon ng iba. Huwag ipagmayabang ang sariling tagumpay. Ika-anim, pagpapahalaga at pagpapasalamat sa simpleng bagay. Huwag kaligtaang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay sa buhay. Ang pagkain sa hapagkainan, ang tubig na ginagamit, ang hanging libre at bagong araw tuwing umaga. Ikapito, pagmumuni-muni o pagninilay-nilay. Ang pagkakaroon ng oras sa pagninilay-nilay sa bahay, sambahan man o pag-iisa ay nagbubukas sa ating isip at puso sa mas malalim at malawak na kaalaman. Gawang aralin bilang 3, pagsuri, pag-unawa at pagpapalagay. Sa gawang araling ito, susuriin, uunawain at ipagpapalagay ng mag-aaral ang sarili sa kalagayang isinalalarawan sa paglapat ng natutuhan sa aralin. Basahin, unawain, ipagpalagay ang iyong sarili sa sitwasyon at sagutin ang tanong. Una, nasagi mo at nabasag ang basong paborito ng ate mo sa paghugas mo ng pinggan matapos ang hapunan. Wala namang nakakita. Pagkaumaga, hinanap ng ate mo ang kanyang paboritong baso. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Ang gagawin ko at ang sasabihin ko. Ikalawa, mababa ang markang nakuha mo sa araling panlipunan dahil Bisaya ka at nahihirapan kang umunawa ng aralin sa wikang Filipino. Hindi ito ang markang inaasahan ng mga magulang mo. Ano ang gagawin mo at ano ang sasabihin mo? Ikatlo, napuna at napagsabihan ka sa di paggawa ng proyekto sa klase ng iyong guro. Wala kasing naibigay na pera ang tatay at nanay mo sa araw na iyon. Hindi ka nakabili ng kailangang gamit. Ano ang gagawin mo at ano ang sasabihin mo? Ikaapat, nakikita mong maganda ang gawa ng mahiyaing kaibigan mo, pero hindi ito napapansin. Ano ang gagawin mo at ano ang sasabihin mo? Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto, humpi sulat,
Pangungumpisal sa sulat. Bumuo ng maikling sulat ng paglalarawan sa sariling kakayahan at pangungumpisal ng kahinaan na may pagsasaalang-alang sa kinabibilangang pamayanan. Maaaring kay Jesus o sa isang malapit na kaibigan na nakakaunawa, nagmamahal at magpapatawad sa iyo. Isulat sa unang talata ang iyong kakayahan, gayon din ang kahinaan na kailangan mong baguhin. Sa ikalawang talata naman, ang mga gagawin mo para mapabuti ang kahinaan para sa ikabubuti ng pamayanan. Narito ang rubrik para sa pagsusuri. Pagsusulit, pagpapakumbaba, pataas, pababa, at pahalang puzzle. Sa puzzle na ito, pangmatagalang maaalala, matutukoy, at maiuugnay ng mga mag-aaral ang mga salita at konsepto ukol sa pagpapakumbaba at pananampalataya. Hanapin at bilugan ang mga salitang ugnay sa dimensyon ng pataas at pahalang ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Magtala ng 5 pinakamahabang salita sa puzzle at isalaysay ang kahalagahan at kaugnayan nito ukol sa pananampalataya at pakikitungo sa kapwa. Narito ang puzzle. Isulat sa nakalaang guhit ang 5 pinakamahabang salita na nakita mo at gumawa ng salaysay ng kaugnayan nito sa pananampalataya at tungkulin sa kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Gumawa ng maikling salaysay ukol sa kasabihang cleanliness is next to godliness o ang pagiging malinis ay kasunod ng pagiging makadiyos. Ipakita ang kaugnayan ng kalinisan sa pananampalataya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Rubrik sa pagmamarka ng takdang aralin. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman o 2 puntos naman ang pinakamababa. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.